Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ninia May Rosel. At ito ang aking nakalap o na-research patungkol sa gramatika, vocabulary at retorika. Maraming nagtatanong kung ano nga ba ang ugnayan ng gramatika, vocabulary at retorika. Alamin muna natin kung ano ang definisyon ng mga kaugnay na salita. Ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban, dalawang sangay ng katarungan ang sangkot sa pag-aaral ng wika. Ano nga ba ito? Ito ang gramatika at ang retorika. Magsimula tayo sa gramatika o vocabulary. Ito ay ang agham sa paggamit ng salita at ang kanilang pagkakaugnay-ugnay. Isinasaalang-alang nito ang mga bahagi at tungkulin ng mga salita sa isang pangungusap. Ang kawastuhan ng pangungusap na gagamitin, pasalita man o pasulat, na kailangan umayon sa tamang gramatikal na structure. Ang kaayusan o syntax, kahulugan o organisasyon o pagkabuo at maging ang panauhan ng mga salita. Yun ay ang gramatika o vocabulary. Magtungo naman tayo sa retorika. Ang retorika ay ang mahalagang karunungan sa pagpapahayag na tumutukoy sa kasiningan ng kaakit-akit na pagsasalita at pagsulat upang maunawaan, makahikayat at kaluguran ng mga makikinig o bumabasa. Ang maseneng ng pagpapahayag ay hindi sinusukat sa hab, hindi rin sa pagiging maligoy, kundi sa bisa nito sa mambabasa o tagapakinig. Ano nga ba ang kaugnay ng retorika sa vocabulary o gramatika? Una, pawang mahalagang sangkap para sa maayos, masining at magandang pagpapahayag. Pangalawa, ito ay kapag inalis ang vocabulary, mawawalan ng kawastuhan sa anumang matinong panunulat sa hinaharap. At pangatlo, sa pamamagitan ng vocabulary, makakabuo ng isang mainam at mayamang pahayag. Ano nga ba ang papel ng gramatika at retorika sa mabisang pagpapahayag? Ang mahusay na pagpapahayag ay gumagamit ng pili at angkop na salita batay sa kahulugan at damdamin ng ibig ipaabot, subalit dapat di ang wasto ang mga salita batay sa tuntunin ng gramatika. Sa makatuwid, ang sining ng pagpapahayag ay maipapamalas sa mabisang paglalahad ng gramatika at retorika. Ang papel ng gramatika at retorika ay gabay sa kawastuhan ng pahayag, at ang retorika naman tumitingin sa kagandahan ng pahayag nito. Magtungo tayo sa kawastuhang gramatika. Magsisimula tayo sa wastong paggamit ng nang. Ang nang, ito ay ginagamit sa ano at nino, kailan, umaga, tanghali, o at iba pa. Oras at pira, ubod ng, puno ng, saksakan ng, o pang-uri o hitsura. Magtungo naman tayo sa wastong paggamit ng nang. Nang. Ito ay ginagamit dito sa paano, gaano, bakit. Ibang salita sa noong. Ibang salita sa para at upang. Para mas masarap ikasin ang na katabi ng maaga. Umuulit na kilos.
Yun lang po ang aking nakalap at na-research. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito lang. Sana'y marami kayong natutunan sa akin.